So, falsification ito dahil yung nung lumabas sa BICAM, the presumption is yung mga blanco na yon is zero. Kasi walang amount na nakalagay doon. Since walang amount na nakalagay doon, the presumption is zero yon. And instead of zero, ang laki ng naipasok, fill in the blanks yung mga ano. So nagkaroon ng fill in the blanks at yung total amount dun sa fill in sa mga blanco ay 241 billion pesos. Okay, sa 13 pages of blanks, ang fill up nila in various amounts amount to a total of 241 billion pesos. So, inagahan na lang po namin ang pagpapaliwanag dito sa reklamo laban kay Congressman and House Speaker Martin Romualdez, Deputy Speaker Manix Delipe, Congressman Saldico, at Congresswoman Stella Kimbo, along with some John Does and Jane Does. So, umpisahan po natin. Ano po yung nireklamo na kaso ngayong araw na ito? Ang kaso ay for falsification and violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ano lang natin ha? Para precise. Ito ay tungo doon sa 2025 budget. So muli, i-recap lang po natin ang mga recent na kaso na final laban sa administrasyon na ito na nagki-question sa gawain both ng legislature at saka ng executive. So ang unang-una na na-file ay yung kaso na nasa Korte Suprema tungkol sa PhilHealth. Pangalawa, yung kaso na petition for certiorari na i-final para ipawalang bisa ang 2025 elections sa Korte Suprema. Pangatlo, yung kaso na final namin, mga vloggers, laban doon sa TICOM na nagpapatawag tungo sa paggagawa ng regulatory framework para sa social media dahil labag po ito sa ating saligang batas. Pang-apat, mayroong kaso po na inihain ng P3 party list na PWD party list, P3 PWD party list na ang abogado nila ay si Com Bing Guanzon or Wen Guanzon as she is sometimes known. So si Com Bing Guanzon po ay dating kinatawan doon sa party list na iyon nung siya po ay na-disqualify, na entitled po sila sa isang upuan o isang slot sa Kongreso, yung kanilang party list. Ngunit nung na-disqualify si Com Bing Guanzon, ni-replace nila yung kinatawan ng party list. Ngunit 2 buwan na po hindi pa rin pinapaupo ni Congressman Martin Romualdez. Kaya't na-filean sila ng petition for mandamus para ipilit si Speaker Martin Romualdez i-administer yung oath dun sa bagong kinatawan ng party list, ng PWD party list. Titingnan po natin kung ano ang magiging outcome nun. Pag may oras, hanap natin pagkakataon na ma-interview si Com Bing Guanzon. So, at ito na po ang isa pang kaso na inihain. This time, inihain sa ombudsman at isang criminal na case. Ang kaso po ay para sa violation ng Republic Act 3019 for, ano nga ba yun? Acts inimica. For acts that damage, ito. Sa Section 3E ng RA 3019, which is, hindi nakasulat dito. Sandali, yung notes ko ang gulo-gulo. So, may falsification din of legislative documents. Tapos, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan, sandali ha. Nahanap ko yung yung provision for causing undue injury to the government and to the people. So, yung provision states causing any undue injury to any party, including the government, or giving any private party any unwarranted benefits, advantage, or preference in the discharge of his official, administrative, or judicial functions through manifest partiality, evident bad faith, or gross and inexcusable negligence. Okay? So, bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Para sa mga TikTokers, as usual, pagka na-complete ang gift goals, meron tayong de-stressing session mamayang gabi, which we will do in a separate live. So, huwag pong kakalimutan, meet the gift goals and we'll have one session today. Alright, so balik tayo. Ayon dito sa mga nagre-reklamo at na-interview po namin, you can refer doon sa aming mga previous live today. Nandun po kami kanina sa tanggapan ng Ombudsman kung saan nag-file sina Congressman Bebot Alvarez,
Attorney Jimmy Bondoc, ang mga kinatawan ng Citizens Crime Watch at isang retired na general ay nag-file nga po sila ng kanilang reklamo. Ang kanilang kinatawan o abogado ay si Attorney Ferdy Topacio. Hindi ba pasok sa plunder? Hindi pa tayo sure ha, kasi usually yung kailangan patunayan mo na sila po mismo ang nakatanggap ng amount na yon. So baka hindi pa plunder, baka the evidence may not be enough to show the plunder, kaya pinili po nila itong provisions na ito. Yes, I know kung bakit tinatanong ninyo yung plunder, kasi gusto ninyo non-bailable. So can't blame you for that. Kailangan ko magsalamin kasi yung blue light, hindi ako makakatulog na naman mamaya. So, sabi ni Ma'am Pamela, nabasa ko, wala pa pala silang account ni VP. So, paano po nga naman nila nalagyan ng unexplained wealth si VP? Ay, yun na nga eh. At paano nila i-determine nga yung mga so-called bank accounts na lumaki daw over the last, kumbaga, unsubstantiated yung isang paratang nila. Alright. Doon sa impeachment yan. O wag muna tayong magpa-distract ha, kasi ang topic natin ngayong araw na ito ay yung kaso o yung reklamo na inihain sa Office of the Ombudsman ngayong araw na ito. So kanina nga kasama namin sila para mag-record, para tumindig bilang saksi sa kanilang pag-file ngayong araw na ito. Along with other vloggers and mainstream media, nakita nga natin po na nag-file na nga po ng kaso ang ating mga magigiting na complainants. So, bunga ito doon nga sa issue ng Bicameral Conference Committee report. Ang stand po ng mga nagrereklamo dito ay kung blanco yung BICAM report na yan, then the amount that you can presume is zero. Pero ang nangyari, blanco yung Bicameral Conference Committee report, hindi nakita kung ano, tapos finil up yon for the enrolled bill. Kumbaga, finil up yon doon sa House. Now, bakit nila nasabi yung House? Well, kasi after BICAM, yung report will be inputted into the General Appropriations Bill, yung working bill. Yung working bill dito is the one that comes from the House. Okay, so yung mga changes na incorporate doon, kailangan bumalik sa Senado at saka sa Kongreso para yung kanilang mga plenaryo ay pumayag. So, dadaan pa yon sa mga plenaries nila. Magtitipon uli ang kanilang bawat kamara at doon po ay ipapasa nila sa plenaryo yung bill na nandun na naka-input na po ang mga nasa Bicameral Conference Committee report. So ang nakikita po natin ay ang Senate nagkaroon ng plenary at inapprove nila yung kanilang version ng bill at naka-input na rin doon ay yung mga amounts. May amounts na. Pero doon sa House hindi po nakalagay kung nag-meeting at all today, kung nagkaroon ng meeting sa plenaryo. So wala pong record. Pero maliwanag na sinasabi ng Kongreso na sila po ay nagkaroon ng plenary noong December 11. December 12 kasi finorward na po, ay na-sign na po yan both in the House and in the Senate at finorward yung enrolled bill, kumbaga doon kay sa Pangulo. Natanggap ni Pangulo ng December 12, ngunit sinabi na instead of December 20, ang kanyang pagpipirma ng final version ay in-extend pa yun ng konti. Okay. So, falsification ito dahil nung lumabas sa BICAM, the presumption is yung mga blanco na yon is zero. Kasi walang amount na nakalagay doon. Since walang amount na nakalagay doon, the presumption is zero yon. And instead of zero, ang laki ng naipasok, fill in the blanks. Yung mga So nagkaroon ng fill in the blanks at yung total amount doon sa fill in sa mga blanco ay 241 billion pesos. Okay, sa 13 pages of blanks, ang fill up nila in various amounts amount to a total of 241 billion pesos. O di ba? Kalain yun. Laki na. Yung mga pag-fill up na yon, kailangan po dumaan yan sa plenaryo. Ngunit there is no record na yung mga amounts na yon ay pinuno. Sa Senado, they weren't even discussed. So dahil meron silang ibang inaatupag na mga provision, the Senate passed the GAA in accordance with what came out of the Bicameral Conference Committee. Pero ang House, hindi natin nakikita ang record ng kanilang pagbalik sa plenaryo. Okay. Additionally, so yun yung gist ng kaso na yon. Because may nag-fill up niyan, and last touch kasi yung House dahil ang mga appropriations bills
must originate from the House. Nasa saligang batas yan. So after it goes to the Senate and then goes to the BICAM, yung House po ang gagawa ng final version. Kailangan lang i-approve ng Senado yung version na yun in accordance with yung yung napag-usapan doon sa Bicameral Conference Committee. So somewhere along the way, and clearly it was on the side of the House, mayroong naglagay ng amounts doon sa mga blanco ng BICAM. Ang pinasa ay isang BICAM report na may mga blanco. Yung mga blanco na yon should have been carried over to it should have been carried over sa GAA or dun sa bill, sa General Appropriations Bill. Kasi yun nga, ang Bicameral Conference Committee report is presumed to be the final say kung ano ang napag-usapan sa BICAM. Wala silang transcript, wala silang minutes of the meeting. Ang maliwanag lang is the report. The report is supposed to contain all of the events that happened during the course of the BICAM and kung ano po ang napagkasunduan nila. So, since this is proof, kung ano yung napagkasunduan nila, dapat pareho yan dun sa nasa enrolled bill, dun sa General Appropriations Bill na final version. So, actually, mali yung term na enrolled bill eh. Kasi yung enrolled bill actually is the name of the doctrine. The enrolled bill doctrine means that pag kung ano yung nilabas ng Kongreso, the presumption is na pagkasunduan na nila yon at yun na yon. The exception, of course, being is that the enrolled bill doctrine is a presumption and can be questioned by if you have evidence to the contrary. So, andyan na ba yung mga moderators natin? Ayusin ko lang walang moderators kasi dito eh. Okay, wala na akong nakikita. Mukhang active na uli ang mga moderators. Sabi ni Kapoy Aba, ma'am, ilang araw na lang yung GAA. What do you mean ilang araw na lang? The GAA is for the whole of 2025. So bakit niya sinasabing ilang araw na lang? Hi, pakiano na lang ha. Bahala ka na dyan sa mga mga nega at saka sa mga trolls. Ay, sus Maria, you're not, that's not a precise affirmation or not a precise assertion of what the rule is. Sabi ni The Wall, alam naman natin na kahit convicted ang mga yan, ay patuloy pa rin sila sa Congress like Franz Castro. Kailangan talaga yung walang bail dahil maraming pera ang mga yan. Kailangan po convicted by final judgment. Kung hindi po convicted by final judgment, and then yes, wala pa silang disqualification at entitled pa po sila sa kanilang due process. The problem with yung nagalit ninyo sa rule is that it will apply to us as well, diba? To any other person. So kahit hindi pa guilty yung isang tao, kunwari, filean ng kaso, mapapadisqualify mo yung isang tao kahit wala pa siyang due process. Huwag kayo magalit sa rule, magalit kayo sa tao. So, dapat walang bail. Pero kasi, ang ibig nyo sabihin dyan sa sa sinasabi ninyo is, gusto ninyo, well, I agree, no? I understand what you're trying to say. Pero para sa akin, bigay natin yung fairness and justice. Sila, hindi nila binibigay yan sa atin. So, pinapakita natin na tayo yung mas may moralidad kaysa sa kanila. Diba? Kahit sasabihin ng mga trolls, bitter ka lang, and so on. Hindi nag-a-apply yung mga ninyo yung mga bitaraka arguments na ganyan Kung bitter lang ako, at ito lang ang sinasabi ko, ay wala naman substantiation, sige, pwede niyo sabihin niyo, ang problema hindi ako nag-i-input pa dito ng opinion ko. These are just the facts. Ito ang nakalagay doon sa reklamo. So, ayan. Sabi ni purchaser, ask ko lang, natanggal si Saldi ko sa committee at pumalit po si Stella Kimbo. Kasama kaya siya sa makukulong? Sana kasama siya. Well, kasama siya sa charge dahil sila ay Committee on Appropriations at sila po ang responsible para sa pag-draft niya. Kaya po sila na-include. Tama lang sampahan ng kaso, mga kriminal. Salamat pong Bebot, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Topacio, at lahat ng mga vlogger na nag-cover. Kanina, salamat din, Attorney Trix, andun din kayo. Uy, andun din. Natawa ako sa mga kapwa vloggers natin, pati dun sa mga sa mga media. Kasi nung pagdating ko dun, ini-interview nila ako. Sabi ko, bakit ako ini-interview ninyo? Nagko-cover din ako. Well, ganyan pa man, na-interview pa rin. Sige, paliwanag muna. So, sabi ni Greener Earth,
about to drive here and you'll be my kasama going home, makakasmile ang topic. Opo, pero hanggang mga 6 or ish lang tayo kasi I have an interview scheduled with Billionario later on. I don't know if it will be live or if it will be recorded. Sabi ni Joselito, may pag-asa po ba tayo sa ombudsman? Alam nyo, sinabi naman ni Attorney Jimmy Bondoc kanina na nagtitiwala naman, buo ang tiwala kay Ombudsman Martires at sa tanggapan ng OMB that they will decide this fairly. So yun yung presumption din. Sabi ni Attorney Topacio, di ba, we can presume only good faith sa ngayon. So para sa akin, yes. Yes, may pag-asa. Because we know si OMB Martires to be a fair man and a fair OMB. Sabi ni Feli, napaka-clear po ng panloloko nila. Oo. Kaya nga nagkukumari pa sila. Hanggang ngayon, walang official statement ang mga taga-kongreso. Of course, si Congresswoman Stella Kimbo ay nag-attempt na sumagot at sinasabi niya na sila daw po, ay namin naman yan, na sila po ang nag-fill up. Kasi meron naman daw na pag-usapan na amounts. Ang problema, yung amounts na yon hindi po nakalagay doon sa Bicameral Conference Committee report. So, ano ang binasi nila para ipasok yung mga amounts na yon? Kung kaya't ang filing dito ngayon ay for falsification of legislative documents dahil wala pong basihan ang pag-fill up ni Kong Stella ng mga amounts doon sa General Appropriations Act. Kasi dapat nag-adhere sila sa pinag-usapan sa BICAM. Ngayon, kailangan nilang patunayan na yung amounts na in-input nila ay yun ang pinag-usapan ng BICAM. At kailangan nilang maipaliwanag kung bakit blanco yung mga report. Hindi nila pwedeng sabihin, ayon dun sa reklamo, hindi nila pwedeng sabihin na dinelegate nila sa technical staff ang pag-fill in the blanks. Kasi ayon sa sarili nilang rules, ang pag-fill in lang ang technical staff ay limitado lang sa corrections. Corrections ng typographical errors, grammatical errors, and the like. So, o kaya yung mga may yung corrections only. So, yung mga in the course of typing, nagkakamali ka, sa mga ganyan, yun lang po ang pwede nilang gawin. They have no discretion. Hindi sila maaaring magsabi na, sige, fill up natin yung mga amounts. Lalong-lalo na kung walang corresponding documents na nagpapatunay kung magkano yung mga amounts na dapat ilagay. Diba? Magmumukhang nag-usurp pa sila ng legislative functions, diba? So, ang final ay falsification of legislative documents because the document is supposed to reflect accurately kung ano yung nasa BICAM. At kung sila po ay nagpasok ng mga amounts dyan, then it is falsification kasi yung bill the bill is a legislative document. So, ayan. Sa ombudsman, ang final po nila ay violation of RA 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Under 3E, nakalagay doon, yun nga, grossly disadvantageous to the government and to the people. Kasi dahil nag-fill in sila ng blanco at walang kabasi-basihan, this is 260 plus billion, 261 billion pesos na hindi na pag-usapan. And quite possibly may not have been even contained in the National Expenditure Program. So, ang galing ng pagkagawa actually ng reklamo dito, they covered everything. Pati yung mga sinasabi, yung mga expected na argumento ng kabila ay nasagot na rin dito pa lang sa reklamo. So, sabi ni the gods na tama lang nakasuhan kasi gagawin pa din nila yan next year. Ngayon, kung totoo ang reklamo na ito, take note ha, conditional ito, kung totoo ang reklamo na ito, it means na mayroong, ano yung gagawin nila sa 260 plus billion pesos na yan. Ito po ay pumasok sa agriculture at nandun sa mga fertilizers, etc. etc. But, kumbaga, katulad kung ma-imagine niyo yung sinasabi ni Vice President Inday Sara na binibigyan nila ng mas malaking budget yung mga ahensya tapos kukunin nila yung sobra dun sa hiningi. Then 260 plus ang additional. Ang tingin ko dyan, dito na nga yung pumapasok yung mga ayuda and so on. Bakit? Meron pa ring item para sa ayuda dun sa national budget under the Department of Social Welfare and Development in the amount of about 250 billion. Ang laki ng difference from the 2024 budget of almost 800 billion. Pero crunch time ngayon. Kung sakasakaling totoo yung teorya o yung iniisip ng mga tao na ito ang ginagamit para mapamigay ng mga kandidato sa makasurvive sila sa darating na eleksyon, alam nila nagalit ang mga tao tungkol dito sa impeachment, di ba? So, maliit yung 250 billion
na inallocate because the year before, in 2024, it was almost 800 billion. So para maging relevant sila sa pamimigay nila, ay kailangan malaki-laki. And therefore, nakikita natin, this is the reason why they passed that kind of a budget. So that meron sila hindi lang pang impeach para mapamigay. Kasi titignan ninyo, ano yung mga pinangako, di umano, sa mga kongresistang pumirma. Merong iba kasing umaamin, di ba? Na may paayuda sila or hindi sila re-releasean ng budget kung hindi sila pipirma. So, saan manggagaling yung pinamimigay na ayuda na yon? From the insertion, that's from the singip. Kumbaga, from the amounts that were placed in the blanks. Yan po ay maaaring gamitin, as they say sa US, a slush fund. Yan po yung dinudukutan ninyo para doon sa mga pangangampanya, sa mga operations against your enemies, and so on. Diba? Kung totoo din, yung sinasabi na ang bawat kongresista doon sa Quadcom or sa Tricom ay nakakatanggap di umano ng 1 million per inquiry, per hearing, then saan nanggagaling yung pera na yon? Alangan naman doon lang sa congressional budget, mauubos ka agad yon. It has to come from somewhere. At ang tingin ko, yung mga ganitong klaseng pamamaraan was the way for them to obtain money for their operations against VP Inday, against the vloggers, in order to win the elections and so on. Ganitong mga pamamaraan because it echoes yung sinabi ni VP Inday sa kanyang press conference. Yung pagkukomento ni Romualdez, Bersamin at Escudero, hanggang kailan nila gagawin yan? Kasi 10 days lang binigay ng Supreme Court. Doon sa magfa-file sila ng comment. Well, then 10 days from the time that they receive it. So, dun po ang pagbilang ng 10 days na yon. Sabi ni Ma'am Feli, nabasa na pala yon. What happens if the SC decides the GAA to be unconstitutional but the Ombudsman acquits the respondents? Those are two separate cases and they don't really necessarily intersect, diba? Kasi it is possible na, for instance, until the Supreme Court declares it to be unconstitutional, the persons of interest here can claim that the presumption is that the budget is still legal. Diba? It's legal, it's constitutional until you prove it otherwise, until the Supreme Court declares it otherwise. So iba po yan, that's a civil case, grave abuse of discretion at saka to declare nga the budget void, unconstitutional, void for being unconstitutional. Iba po yung criminal cases. It is quite possible o dineclare na unconstitutional yan, tapos sasabihin nila there is insufficient evidence. But wait ang quantum of evidence that is required sa preliminary investigation is only probable cause. Probably a crime has been committed, probably these people committed it. So I wouldn't be so sure that if the Supreme Court declares the GAA to be unconstitutional, that they would automatically... by the way, the Ombudsman does not acquit. The Ombudsman can dismiss the complaint or not. The acquittal or conviction happens in the Sandigan Bayan. So hindi po yan sa Ombudsman. So if, for instance, temporarily the Ombudsman does not find that there's sufficient evidence, the case can still be refiled. Pero kung nasa Sandigan Bayan na po yung kaso, dun po yung acquittal at saka conviction. So remember, pagdating naman po sa Sandigan Bayan, kailangan proof beyond reasonable doubt. So kailangan abutin yung quantum of evidence na yun. Okay, kung wala na pong katanungan tungkol dun sa pag-file ng kaso ngayong araw na ito, pwede na natin tanggapin yung mga katanungan tungkol sa ibang mga topics.